Good morning, everyone. Our gospel for today is about the sending of the 72 messengers into the world. Every time we hear this gospel, we know that this is about evangelism. Ito yung evangelism na masasabi nating masyadong personal. Hindi katulad ngayon sa dami ng bagong teknolohiya, mayroon tayo applications na magagamit natin para mag-reach out sa ibang tao, nawawalan na ng personal touch. No? Di ba, kahit nga yung nagsisimba tuwing linggo, sa halip na pumunta sa simbahan, sa bahay na lang, nalulod na lang ng TV. The harvest is plentiful. Totoo ito sa panahon natin ngayon. Katulad ng totoo ito nung panahon ng ating Panginoong Jesus. May isang survey na nagsasabi na ang pinakamalaking affiliation ngayon ay iyong walang relihiyon. Lalo na sa mga kabataan, mayroon silang sariling definition ng pananampalataya. Para sa kanila, as long as alam nilang may Diyos, okay na yon. Di na nila kailangan magsimba, magdasal o maging involved sa simbahan. Kung napapansin ninyo sa ating ebanghelyo, may pagmamadali ang utos ng ating Panginoon. Katulad din ngayon, kung may malasakit tayo sa mga tao sa mundo, at lalo-lalo na sa susunod na henerasyon, dapat din tayong magmadali sa pagbabahagi kung sino talaga ang Diyos. So, saan tayo magsisimula? Magsisimula po tayo bilang isang simbahan. A community of people, not individuals. Isang community na may isang hangarin na ibahagi ang pagmamahal, grasya, kapayapaan at pagpapagaling ng Diyos. Dahil ito naman po talaga ang misyon ng isang simbahan. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang laging magkakasama na nandito sa loob ng simbahan. Sinabi ni Jesus that the laborers are few. So, totoo din ito sa sitwasyon natin ngayon. Dahil nga kakunti pa tayo ngayon, dapat mas lalo tayong maging focus sa ating ginagawa, sa ating misyon. Dapat wala tayong sinasayang na oras para mas marami tayong ma-reach out na tao. Let's take advantage of the bounty. Hindi naman problema na kakunti tayo as long as we do our own shares. Jesus commanded us to pray for more laborers into His harvest field. Those additional laborers can be from other groups, not necessarily from these laborers to be part of our congregation. Last week po, nagpunta po kami sa Palawan para tingnan ang isang lugar kung saan pwedeng magpatayo ng isang eskwelahan. Isa itong community kung saan ang mga bata ay bumababa sa bundok. Pagbaba po nila, naglalakad po sila ng 1 oras at kalahati. So bali po, 3 oras po yan, balikan. Para lang po sila ay makapag-aral. May isang missionary group na unang nakaalam ng sitwasyon at nakita iyong pangangailangan nila. Noong una po, 3 tao lang yung unang pumunta sa lugar na iyon. Pero ngayon, nasa 25 na po yung kanilang workers. Halos lahat ng mga kabataan, mga degree holders na kabataan, pero pinili nilang pumunta sa lugar na iyon upang tumulong at ibahagi ang pagmamahal ng Diyos.
Nung tanungin namin kung paano dumami ang kanilang workers, isa lang ang sinabi nila. Sabi nila, we prayed for them. Ipinagdasal namin. Nung kailangan namin ng teachers, we prayed for them. Nung kailangan namin ng ininyero para magpagawa ng mga buildings, sabi nila sa amin, we prayed for them. Sabi nila, they operate in prayers. At napatunayan namin iyon. Bawat gagawin nila, pangungunahan nila ng dasal. Hindi nakapagtataka kung marami na silang buhay na natulungan. Sabi nila, wala pa raw sila sa 1/4 ng dapat nilang gawin. And they pray for more workers. Nagsimula sila sa Palawan. Sabi nila, gusto pa nilang i-extend ang kanilang ginagawa sa ibang lugar sa Pilipinas. God has put in their heart this mission. Katulad din natin, bilang isang simbahan, nilagay tayo ng Diyos sa iba't ibang lugar. Hindi para lang mapalapit sa ating kongregasyon, pero para mas marami tayong ma-reach out ng mga tao, para makatulong sa komunidad. Together, we have been appointed to go out into the world and proclaim the kingdom of God. And we go remembering Jesus' promise. Yung promise ng Panginoon that He is with us. He will never leave us nor forsake us. Lagi po natin kasama ang Panginoon. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, Christ has no body on earth but yours. No hands but yours. No feet but yours. Yours are the eyes through which the compassion of Christ looks on out to the world. Yours are the feet which He is to go about doing good. Yours are the hand with which He is to bless others now.